Inakusahan ni Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tino si Navotas City Lone District Representative Toby Tiangco na bitbit palagi ang pagdadahilan ng isang pro-Duterte raw o DDS supporter. Kasunod ito ng pahayag ni Tiangco na hindi niya susuportahan ang bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte hanggat wala pang big fish ang mahuhuli na may kaugnayan sa multi-billion peso flood control projects corruption scandal. Ayon kay Tino, ang mga ganyang uri ng argumento ay linyahan ng tinatawag niyang rabid DDS supporters na ginagamit ang flood control issue bilang pandepensa sa vice-presidente. At kaugnay niyan, makakausap natin si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Congressman, magandang gabi po and welcome muli sa Arangkada Balita. Hi, good evening Nina, good evening Jack at maraming salamat po sa pagkakataong ito. Sir, pwede niyo po bang linawin ang sinabi niyo na ginagamit ni Congressman Toby Tiangco na parang DDS narrative na dapat may mahuli muna na big fish dito sa mga flood control scandal? Una, first of all, of course, nire-respeto natin yung personal position ni Representative Tiangco. No? He's entitled to that. Ang sinasabi ko lang ay yung argumento na pinagbabangga yung investigasyon at pagpapanagot sa massive flood control corruption scandal na pinagbabangga ito doon sa pagpapanagot sa pagwaldas ng confidential funds ng Vice President ay actually linya yan ng mga pro-DDS, no, yung mga rabid DDS trolls in particular na nakikita natin sa SOCMED. Yan ang paulit-ulit na sinasabi diyan, di ba, ng mga bayaran na SOCMED trolls ng DDS. Sabi nila ay bakit sinisingil niyo pa tong confidential funds scam nandyan yung flood control issue. Ang punto natin ay hindi maaaring pagbanggain at mali na pagbanggain ito. Dapat panagutin ang mga opisyal na may kasangkutan sa anumang issue ng corruption. Whether it's flood control or yung maling paggamit ng confidential funds. No? At usually kasama rin dyan sinasabi na 125 million lang yung confidential funds. Bakit sinisingil nyo pa siya? In the first place, 612.5 million ang kabuuang confidential funds na pinapanagot kay Vice President Sara Duterte. So hindi biro na amount ito in the first place. At hindi naman to usapin ng ano bang mas malaking pondo. Basta winaldas. Kasi, dapat walang double standards. Kung titignan mo nga, may mga ordinary government employees, kinakasuhan at nakakulong pa nga for much lesser amounts, thousands lang, kinoconvict of corruption, graft and corruption, or malversation, or whatever. So, whether it's whether it's billions or hundreds of millions, kailangan panagutin. Lalo na yung mga pinakamataas na opisyal. Whether it's the President or the Vice President. All right. And Congressman, yun nga, tama yung sinasabing, partner, tama yung sinasabi ni Congressman Tino na pinaparot niya yung mga pagtumigas social media pages ng mga DDS. Yan talaga yung sinasabi. Pero tingin nyo, coming from sa isang mambabatas na talagang kapag dumating sa impeachment complaint, isa siya sa boboto, kumbaga hindi ba dapat niya binibitiwan yung mga ganitong salita na tila kailangan may kapalit para doon sa boto niya sa impeachment? Well, as I said, lahat ng mga representatives, entitled sila sa kanilang posisyon at opinion. Pero kailangan handa ring ipagtanggol, lalo na sa Court of Public Opinion. Okay, sa tingin niyo raw ba, sir, na maaaring mind conditioning raw ito para sa ibang mga mambabatas?
Ano pong ibig sabihin nun? In what way? Baka mahawa sila sa kanya, di ba? O maging ganun na rin ang opinion. Oo. Or ayaw na rin nilang ituloy yung hindi na raw sila interesado. Kasi example kahapon, pero although hindi natin sinasabing konektado Yeah, ito sa oo. sinabi ni Congressman Toby, no? Kahapon naman kausap natin si Congressman Benny Abante. At sabi niya tila, hindi na raw interesado ang mga mambabata sa impeachment kay Vice President Sara. Ano po ang reaction niyo dyan? Well, kaugnay dun sa yung mind conditioning and so on, very clearly, meron talagang well-funded na troll army na pro-Duterte na aktibong-aktibo on social media at ganyan nga ang linyang dala. No, nakalimutan na itong confidential funds, mag-focus dito sa flood control. Sabi ko nga, mali talaga yan, di ka tanggap-tanggap. Parehong dapat harapin at panagutin. Yes. No? Pero very clearly well-funded, tapos troll. Titignan mo yung mga account, mga ilan lang yung mga follower, halatang ginawa lang para magamit sa paid coordinated social media campaign to influence public opinion, including yung opinion at posisyon ng mga mambabatas. No? So hopefully hindi ito tumatalab. Hopefully, hindi yun ang ibig sabihin ng statement ni Congressman Abante Opo. na baka nagbabago na ang isip. No? Ang kailangan nating ipaalala ay ang hinihiling ng mamamayan, ng publiko, ay lahat ng sangkot sa corruption dapat mapanagot. Whether it's flood control, whether it's confidential funds, or other forms of corruption sa gobyerno. Okay. Congressman, eto nalalapit na tayo doon sa February, sa araw na pwede na ulit mag-refile ng impeachment case. Paano kunyari maraming nag-file ng complaint? Sino po, base sa process, sino yung magko-consolidate po nito? Ano yung pagdadaan ng proseso po? Well, malinaw at hindi naman naapektuhan ng latest Supreme Court decision, yung naka-motion for reconsideration ngayon sa Supreme Court. Hindi naman naapektuhan yung existing rules ng House dyan. Pag maraming complaints, dapat na sabay-sabay na i-refer ito. Yung mga complaints, hawak yan ng Secretary General ng House. Tapos, i-refer sa Speaker. Tapos yung Speaker ay i-refer sa proper committee, Committee on Rules, para sabay-sabay na i-refer to the Committee on Justice yung complaints. Tapos, once nangyari yon, deemed initiated na ang isang impeachment proceeding. No? At matitrigger na yung 1-year ban. Once na-refer na to the Justice Committee, may 1-year ban na hindi na pwede mag-file pa uli at magsimula ng isa pang impeachment proceeding para sa official na subject ng impeachment. So, yun pa rin ang magiging rule. So, kung may maraming complaints na naman na mag-file against the Vice President, then that is the rule that will be followed. Yung referral to the Justice Committee. Okay. Yun po. All right. Maraming salamat, ACT Teachers Party List, Representative Antonio Tinio. Salamat, sir. Thank you. Magandang gabi po.